Okay, so April 16, 2024, Tuesday, Dark and Light Side, episode 123. Tignan natin, no? Yung mga problema na pinanggalingan ng mga issues ninyo kung ano-ano meron dyan sa inyong buhay ngayon. Okay. Yun na. At yung mga possible solution dito naman natin hahanapin. At huwag naman kayong magalit dahil this is a general reading. Kung hindi ito tumugma sa inyong lahat. Di ba? Kasi yung general reading naman. And then doon naman sa na-reading, na-booking, huwag naman din kayong magalit. Yun talaga yung totoo Kapag nagpa-reading ka, ay talagang lalabas. Kahit yung tinatago mong matagal ng panahon. Okay? Unang problema. Queen of Cups. Pangalawa. Four of Pentacles. And pangatlo, the Empress. O Diyos ko. Okay. So, ibig sabihin nito, no? Kasi yung cup is emotional. Relationship, yung mga patungkol sa mga usaping pag-ibig, relasyon, di ba? Sa mga nakaraang buwan, posible taon. Yung pangalawa is yung Four of Pentacles. Ibig sabihin naman ito, pera. Kakulangan na naman sa pera. Ngayon, yung pangatlo is Empress. Ito naman kasi is, simple lang naman, napakatalino, maunawain, mabait. So, ibig sabihin yan, kung ikaw ay lalaki, no, nakatagpo ka ng babaeng minahal ka. No, hindi ka lang minahal, hindi ka lang inalagaan, iningatan, kundi binigyan ka pa ng pera. Tignan natin dito sa dulo. Kasi ito, ang Empress, kapag nagdesisyon ito, hindi mo na mababago. Hindi mo na mababali. So ngayon, posible na itong taong ito, kapag ikaw naman ay babae at ito'y lalaki, at nawala sa buhay mo, talagang mahihirapan ka. Walang magbibigay ng pagmamahal, walang mag-aalaga, walang pera, at wala lahat, di ba? So, we'll see dito sa solusyon. Ano ba ibig sabihin niyan? Unang solusyon. Nine of Wands. Pangalawang solusyon. Queen of Swords. Pangatlo. Temperance. So, di ba? Yung solusyon kasi, ang nagbibigay sa atin ng matinding paliwanag. Kasi sabi niya, kung natuto kang maghintay sa tamang panahon, lalabas ang katotohanan at taong karapat-dapat para sa'yo. At dito mo mararamdaman ang balanse ng buhay. Di ba? Dito kasi short ka sa budget. Tapos, inabuso mo ang lahat ng kabaitan. At inabuso mo. Posible na meron kang posisyon sa trabaho dati, inabuso mo din. Na-terminate ka or na-retrench ka. Posible na nalagay ka pa sa floating. If this is all about business, then bankruptcy. If this is all about relationship, then separation, LDR, third party, etc. Ganun yon. The solution is, kahit ano man yung problema mo sa pera, sa pangarap, sa kung ano man, dapat matuto ka maghintay sa tamang panahon at pagkakataon. Lalong-lalo na dito sa Queen of Swords. Kasi Swords is logic. This is the reason. This is everything. Diba? So, kapag nasa sitwasyon ka na gusto mo ang isang taong pakasalan, pero sa katotohanan wala kang kakayanan, wala kang perang pang gagastusin sa kasal. Wala ka ring sariling bahay. So, ibig sabihin, maghintay ka sa tamang panahon kung kailan balanse at estable ka na.
Kasi, if you are balanced and stable, kapag nag-asawa ka, ibig sabihin may sarili kang bahay, may sarili kang pera na backup para sa bagong yugto ng buhay mo at bagong set of responsibilities ng buhay mo. So ngayon, kung ganito ang solusyon, ibig sabihin, yung mga problema na pinanggalingan is hindi mo pinag-isipan. Hindi mo pinahalagahan, hindi mo iningatan. In short, sinayang mo lahat. Ngayon, nung sinayang mo, nawala din parang bula, 'di ba? Tapos hirap na hirap kang maghabol. Hirap, umaasa ka, 'di ba? Na mababawi mo siya. Mababawi mo siguro kung wala kang pagkakamali at pagkukulang. Pero pag alam ni universe ni God and the elements of the earth na meron ka ring parte sa pagkakamali kung bakit siya nawala ng gana sa'yo, nawala ng respeto sa'yo, then you don't deserve a second chance. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na nagpaubaya, naghintay sa tamang panahon, though na nasaktan ka sa katotohanan, pero inaasahan mo at ginagawan mo ng paraan na mabalanse mo ang buhay mo. Kung wala mang taong magmamahal sa'yo sa ngayon, then mahalin mo ang sarili mo. Kung wala mang taong magbibigay sa'yo ng suporta para pakainin ang sarili mo, then you have to work on your own self. And that is the self-reliance sa daily episode natin. So, ibig sabihin, huwag kang umasa sa ibang tao, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa kapitbahay mo, kaibigan, katrabaho, at kahit na sino. Ibig sabihin, sarili mo lang. 'Di ba? Yun na yun. So, masakit tanggapin ang katotohanan, pero ang pangit at ang sagwa na sasabihin na palamunin ka lang, pabigat ka, at toxic ka. 'Di ba? So, there might be some issues or arguments between two persons having relationship together na may sumbatan, 'di ba? Pero doon sa sumbatan na 'yon, magigising ka sa katotohanan at matututo ka ng moral lessons once you go on separate ways. Kasi magkakaroon ka ng space, magkakaroon ka ng time na magmuni-muni sa sarili mo. And that is reflection. Kasi the queens are the mastery. So, the Queen of Cups is a master of emotions. The Queen of Swords is a master of reasoning. So, ibig sabihin, pumalya ka, no? Nakuha mo sana yung napakaganda at totoong pagmamahal ng isang babae o isang lalaki. Kaso nga lang, mali ka sa dahilan mo, sa palusot mo, mali ang rason kung bakit mo siya minahal. Dahil minahal mo siya, hindi dahil sa totoong mahal, kundi minahal mo siya kasi kaya niyang ibigay ang luho mo sa buhay. And nung nalaman mong wala na siyang kayang ibigay, tinalikuran mo. And nung tinalikuran mo, nakarma ka. 'Di ba? So, pagkakarma mo, di wala na. O, ganun na yun. Pero dapat sinasabi ng universe, no? Kung marunong kang magtiis, magpasensya, magantay, matutumbok mo ng diretso ang blessings. At dapat alam mo ang dahilan mo kung bakit ka nagmahal, bakit ka nagnegosyo, bakit ka nag-aral. Diba? Kasi you will never be successful to any endeavors in life once that you don't have any reasons at all. Kasi you need to have goals, you need to have targets, and you have to get some deadlines for yourself. Hindi naman ibig sabihin since birth hanggang nag-senior citizen ka, yung pangarap mo is candy lang. Diba? Hindi ganoon. So, in every chapter of your life, in every year, you need to be a better version of yourself. Hindi dahil o hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. That is a self-reliance. Grabe, ang tindi ng mga temptations dyan. But the lessons that you will be learning will make you stronger and braver
facing your future. Okay?